Hi! Welcome back to Tarot Page Philippines. So, for this video, gawin natin ang weekly horoscope for October 13 to 19 para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Aquarius. So, kung bago kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon, at rising sign mo, kasi importante siya, sa dulo ng video, may link tayo para dito, para mapanood mo. Tandaan po, the readings there for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto niyo po magpa-schedule ng private readings or spell works, or send a donation, you can use the details po sa ating sa description below, or pwede niyo pong gamitin yung thanks button sa baba. Aquarius, how are you? Tingnan natin. So we have here is the card of the Fool. So, kamusta ka ba? Ay, the Fool. The card of the world. You know what? Pwedeng may mga bagay na feeling mo natatapos na sa paligid mo. Or mga tipong, hala, bakit ganito yung nangyayari? Akala ko ba okay ng lahat? Bakit nawawala to? Bakit nagsasara yung mga gantong, yung pintuan na papunta dito? Kalma. Actually, that is how the universe, most of the time, that's how the universe works. Kasi merong isang, kung tama ako, Persian saying yata yun, na ang isang kamay na English na natin. Ang isang kamay na Tagalog pala. Ang isang kamay na nakasara ay hindi pwedeng makatanggap. So, ibig sabihin, kung meron kang hawak, sabihin natin, so, hawak ko tong prosperity oil. So, hanggat hindi ko binibitawan yun, hindi ko matanggap yung kape. So, you get the ideology. So, andun yung point na kailangan na magkaroon ng moment para magkaroon ka ng sacrifices. Parang pwede nating tignan yung ginawa din ni King Solomon. Nag-sacrifice siya, I think, 1,000 yata na baka para makuha niya yung favor, para maging siya yung naging wisest man who ever lived. So, ando namin sa may mga kailangan tayong sacrifices na bitawan. At ang nakakatuwa dito, akala natin yung mga sinasacrifice natin mga importante, pero actually, yun yung mga bara sa alulod. Yun yung pinapatanggal ng universe sa atin. Now, ano ba yung crossing mo or yung blockage mo? We have here the Two of Swords. Ayun na nga, in-overthink mo kasi. Although, sabihin natin, ay, kasi naging maganda yung effect neto sa akin before, or naging maganda yung samahan namin, ganyan, blah, 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 maayos naman. That was before. Nagbabago ang panahon, nagbabago nga ang seasons, di ba? So, hindi malabong yung mga before na maayos, maganda para sa'yo, pwedeng hindi na maayos at maganda sa ngayon. Pwedeng dati, sabihin natin na may vitamins. Hala, may deficiency kasi ako sa gantong vitamins. So, kaya ako nagtitake neto. Pero, pag naging maayos na yung katawan mo, hindi mo na kailangan mag-take ng ganong kadami. Kumaga, para sa gamot, di ba? Hindi man all the time mag-antibiotics ka. May certain period lang. So, same thing din sa universe. Huwag mo overthink na, kasi kailangan ko to, blah, blah, blah. Kailangan mo that time lang. Kailangan mo sa ngayon lang. But, things will change. Pwede yung kailangan mo ngayon, yun ay magiging bara. At kailangan mo dati, yun ay bara. Para hindi mo makuha yung mga parating para sa'yo. Think about that. Now, your desire card we have here is the 8 of Pentacles. No, may iba sa inyo kasi parang, okay na ako, nag-work naman na ako. May steady income naman ako. Maayos naman yung tinatanggap ko. Okay, that's good now. In terms of your finances, you're doing good. You're doing better. Pero, andito kasi na ang question ng universe, yun na lang, hanggang doon na lang ba yung gusto mo? Doon mo lang ba binabox yung capacity ng universe? Hindi mo ba naisip na meron pa siyang kayang ibigay, meron pa siyang meron pa siyang kayang i-deliver, na meron pa siyang kayang i-provide para sa'yo, hinihintay lang na bitawan mo yung kailangang bitawan? Kasi hindi naman stagnant ang universe eh. Parang ilog lang yan eh. Hindi yan na hanggang doon lang. Kailangan, kumbaga, kung magiging stagnant na, parang ano lang yan, para yung Dead Sea. Sobrang stagnant niya, tanggap na siya ng, tinatanggap niya na yung galing sa Jordan River. So, ending, ayun, deads. Kasi hindi na gumagalaw eh. Literal na deads siya. So, ano ba yung foundation mo? Okay, nagets ko na. So, we have here is the Wheel of Fortune. Parang iba sa inyo kasi parang, kaya kayo nakikling on kasi, ito ni kasi yung opportunity binigay sa akin. Kumbaga, yung sense na kailangan pagyamanin, kailangan na
maging grateful doon sa opportunity. Alam mo, walang masama doon. Kasi tama naman na nagpapasalamat tayo, maging grateful tayo at namnamin natin yung mga bagay na nagbukas ng oportunidad para sa atin. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kailangan mapako na tayo doon sa oportunidad na yon. Parang ganito siya. Nag-start ka mag-work. Sabihin natin nung nag-work ka, sabihin natin sa BPO, nag-agent ka, so kumikita ka, and you're thankful kasi kumikita ka. Pero yung mga pangailangan, sabihin natin, ay, magkokolehiyo na yung isang anak mo. So, okay, meron ng financial na may lumaki yung financial pangailangan. Nakita napapansin nila that may capacity ka o andoon na pwede ka maging ma-promote. Hinihintay lang na magkaroon ka ng desire or andoon na mag-apply ka. Yun nga, masyado kang nagpapasalamat. Kaya naging kontento ka na lang doon sa posisyon mo. Nag-open na ng opportunity, pero yung masyadong ninamnam yung opportunity na meron, nga. So, I hope nagigets mo yung point na progress is important. Kasi although in the past, we have here, sa past mo, is the Page of Cups. Andun yung point na pinapakita ng card na, andun yung point kasi na napaka-rare na may magbigay sa'yo ng opportunity and may mga moments sa nakaraan nyo na parang nasayang nyo yung opportunity. Kaya natatakot kayo na baka yung opportunity hawak nyo o yung pagpapala na hawak nyo, mawala. Pero ang gusto talaga ng universe is iangat pa yon. Bigyan ka pa na mas maganda. Wag mong hayaan na mag-overthink ka tungkol sa mga bagay na to. Wag mong hayaan na lamunin ka na, ay kasi ganito yung nangyari dati, blah, blah, blah. Yes, nangyari yun dati. Nagkamali ka. Sinayang mo yung binigay na pagkakataon sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun, ganun ulit yung mangyayari. People who are matured, Aquarius, paalala ko sa'yo, people who are matured, kaya nilang maging masaya para sa mga tao na makita nilang mag-grow yung mga taong yon. Kaya yung sabi ko dun sa mga naturuan ko before ang gusto ko mangyari, maging mas magaling kayo. Kung sa tingin nyo magaling ako, gusto ko, higitan nyo ako. Kasi, yun yung way para makita ko talagang, magiging proud ako. Kasi, naungusan ako, kumbaga mas gumaling ka kumpara sa akin. Pero syempre, hindi rin magaling, dapat maayos yung attitude. Alam mo yan. Now, yung future na ikaw, meron tayo ditong the card of the Empress. Alam mo, may siguro, medyo selective to reading na to. Yung ang dami sa inyo na nagkaroon ng issue with regard sa mga mother or mother figures nyo. At buti nila may mga humalili, no? May mga lola kayo, may mga tita kayo, may mga ate, pwedeng kadugo or hindi kadugo, na humalili para punan yung pagmamahal ng isang ina na hindi naranasan mula sa mismo yung ina. Alam mo, nakakatuwa dito kasi alam mo feeling ng ganon. Ikaw mismo, wala mong pakialam yung universe kung lalaki ka or babae ka, pero magkakaroon ka ng motherly heart. Andoon yung pagmamahal mo para kang magulang sa mga tao ipapadala ng universe sa'yo. And may magigets mo, mas magigets mo, bakit ganun sila before sa'yo? Bakit ganun sila kahigpit? Bakit ganun sila naging na-disappoint? Kasi magigets mo, kasi mapupunta ka sa sitwasyon na tutulungan mo sila na ma-secure naman yung opportunity na pine-present sa kanila. At ang maganda nito, kung ano yung pagkakamali mo nung nakaraan, alam mo na kung paano, ano yung dapat hindi mo gawin at ano yung dapat mong gawin para matulungan mo yung mga taong ipapadala naman din sa'yo. So, I hope yan. So, kung nakaresonate ka sa readings natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng ating video. Pero so, ngayon, tuloy natin yung reading. So, kamusta naman ang iyong emotional environment? So, meron tayo itong the card of the star. Yun na lang. Bakit parang karamihan sa inyo yung mga single, for the meantime lang, muna kayong mag-search for a relationship kasi medyo hindi pa ganun ka-stable ang energy para sa'yo, Aquarius, to search for any romantic commitment kasi meron pang inaayos sa'yo Parang ganito lang yan inaayos yung bahay, magpapatira ka ba ng tao doon? Of course not, diba? Or sabihin natin na ni-renovate yung building ng condo unit, paparentahan mo? Hindi.
Kasi nga, unsafe. So, ganun din yung sinasabi ng card sa'yo. So, it will be unsafe for you pumasok sa isang relationship. Now, with regards to your physical environment, meron tayo ditong the High Priestess. Ito na. Look for the signs. Listen for the signs na pinapadala sa'yo ng universe. Kasi minsan, ini-ignore mo. Masyado mong hinahanapan ng explanation. Ay, hindi, baka kasi ganito, baka ganyan. Or, ay, hindi, normal lang yan. Okay, tama naman yun na chine-check natin yung mga bagay-bagay in terms of the physical aspect. Pero wag mo naman i-neglect na may spiritual aspect din. Kasi may mga binibigay na sa yung signs, pwedeng repetitive numbers, or may mga nakita kang passage, or quotes, or sabihin natin, minsan may mga unsolicited advices. Actually, minsan may mga sign, minsan yung signs na pupunta sa akin. Pag nasa sasakyan, naglalakad ako, may marinig ko nag-uusap, tapos yung pinag-uusap, hindi ko naman ginusto. Although chismoso ako. Pero yung pinag-uusapan nila, tas yung advice ng isa is akmang-akma sa akin. Hindi mga ganon. So, huwag mo i-close na parang hanggang dapat ganito, dapat kaya. No. Madaming paraan ng universe. Huwag mo i-box yung universe sa pamamaraan niya. Now, your hopes and fears we have here is the Hangman. It means, siguro doon lang yung point na kailangan mong maging emotionally open sa universe. Kasi, technically, as a air element, ang mas gumagana sa'yo is your mental capacity. Pero pinapala din sa'yo ng cards na hindi lang mental capacity ang meron ka din emotional capacity. Let the universe guide your emotions as well and your intuition. Kasi in the near future, we have here the 7 of Wands. So the cards is advising na, literal, may lalagay ka sa pedestal. Andun yung point na ikaw naman yung tutulong para umangat yung iba. Pero paano mo tututunan yan kung hindi mo let go yung mga kailangan mong i-let go muna? So, going back to the basics, bitawan mo na yung mga kailangang bitawan. So, pwedeng mga tao to, paniniwala, ginagawa. Kasi yun yung nag-hold back sa'yo. At one of the biggest na kailangang bitawan will be yung contentment na okay na ako dito. No, you're not. You're not designed na okay ka lang dyan. You're designed to go forward pa. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago kayo, huwag kalimut na mag-subscribe, like, at share ng ating video. So, Aquarius, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope magkita tayo sa mga next videos. Mula po dito sa Baguio City, this is Airo, and I'll see you on our next video. Bye for now!